Kahit na masigasig tayong nagdarasal, may mga pagkakataon na hindi natin natatanggap ang hinihingi natin. Mahalaga ring malaman ng maaga kung sa anong mga sitwasyon ito nangyayari. Madaling magtanim ng mga pagdududa gaya ng, sinabi niya na ibibigay niya sa akin ang anumang hilingin ko. Humingi ako, pero hindi ko ito natanggap. Bakit kaya? Sama-sama nating tingnan ang James chapter 4 verse 2. Kayo'y naghahangad, at kayo'y wala, kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot, at kayo'y hindi nagkakamit. Kayo'y nag-aaway at nagdidigmaan. Kayo'y wala, bakit? Sapagkat hindi kayo humihingi. Pag hindi tayo nakatanggap ng isang bagay, una, ito ay dahil hindi sapat ang ating pagsisikap sa paghingi. At pagkatapos, ikalawa, nasusulat, kayo'y humihingi, at hindi tumatanggap, sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan, upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Sinasabi nito na hindi natin matatanggap ang hinihingi natin, kung hihingi tayo ng may makamundong motibo. Higit pa rito, dapat nating muling isaalang-alang ang mga salitang nagsasabi na ang isa pang dahilan ay, sapagkat hindi kayo humihingi. Kung maalab tayong hihingi alinsunod sa kalooban ng Diyos, ano ang gagawin niya para sa atin? Tutulungan tayo ng Diyos na matanggap ang ipinagdasal natin, na hingin, hanapin, at mabuksan ang lahat ng bagay na mahigpit na nakasara. Gayunman, malayo sa paghingi alinsunod sa mga katuruan ng Diyos, dumidepende sila sa kanilang sariling lakas, iniisip, susubukan kong gawin ito ng sa sarili ko. Ang pagpapatuloy lang ng may ganitong uri ng pag-iisip, ay hindi nagsisiguro na ang lahat ng bagay ay matutupad. Ang mga gawaing espiritual ay laging nangangailangan ng espiritual na lakas. Dahil ang lahat ng bagay sa Ebanghelyo ay espiritual na gawain, dapat nating makamit ang tulong at kapangyarihan ng Diyos sa panalangin, upang sa lakas na iyon ay mabuksan ang mga pinto ng di nakikitang mundo na mahigpit na nakasara. Buksan natin sa 1 John chapter 5 verse 13. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. Dito, ang mahalagang mensahe ay, kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. Gayunman, kung hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ayon sa mga pagnanasa ng laman o ng sanlibutan, ang mga kahilingang ito ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, kaya nagiging walang kaugnayan sa Diyos. Gayunman, kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. At kung ating nalalaman na tayo'y pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Dapat kayong maniwala na matatanggap nyo ang hinihingi nyo. Alam na mabuti ng ating konsyensya kung ang ating panalangin ay hinandog alinsunod sa kalooban ng Diyos o hindi. Kung ang ating panalangin ay hinandog ayon sa kalooban ng Diyos, dapat nating isipin na nasagot na ito. Verse 16, kung makita ng sino man ang kanyang kapatid, na nagkakasala ng kasalanang hindi tungo sa kamatayan, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala ng hindi tungo sa kamatayan. Dito, sinasabi rin na ipagdasal ang ating mga kapatid. Manalangin tayo at magtanong, paano ako mamumunga ng maraming mabubuting bunga? Dapat tayong magsikap na gabayan ang ating mga nawawalang kapatid sa yakap ng Diyos, upang malaya nating may bahagi sa mundo ang biyayang ibinigay sa atin, nang walang bayad.